Hello po, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome to my channel. Ah, sa lahat po ng OFW, mabuhay po tayo. So, sa lahat na nasa Pilipinas, mabuhay din po kayo. So, ang topic natin ngayon ay bakit pa maganda ang mag-invest sa dividend stock. So, i-search lang natin dito ang Philippine Stock Exchange. Yan, Philippine Stock Exchange. So, explain ko lang kung bakit maganda ang mag-invest sa Philippine Stock Exchange. So, tingnan natin. So, habang nag-scroll tayo. So, yan, may mga upcoming na ng mga dividends. So, every year, nag-update ang Philippine Stock Exchange ng mga upcoming na dividend. So, yan. Yan, makikita nyo dito, yung in-explain ko na to nung nakaraang natin yung ex-dividend date ay kailangan bago ng ex-dividend date ay nakabili na kayo. So, October 1 ang ex-dividend niya, dapat nung September 28, ah, 26, 27, 27, 26, 25 pababa na nakabili na kayo ng stock. Kunwari ito sila master. So, ang payment date ay yung kung kailan kayo nila babayaran. So, madami yan. Yan. Madami dyan. Sample City Core Rate. Yan. 0.049. Ex-dividend niya is December 10. So, dapat bago December 10, nakabili na kayo para makareceive kayo ng dividend ni City Core Rate sa January 12. So, yan. Simon Denisen, December 4 ah, December 3 ang ex-dividend date. January 7 ang kanyang 2026 ang kanyang payment date. So, yan. Madaming company dyan. So, ang topic natin ngayon ay bakit maganda ang mag-invest sa Philippine Stock Exchange. So, example tayo ng mga company na nagbibigay ng quarterly. Si RFM. Search nyo lang po dyan sa search bar ito, sa search bar kung ano yung company na gusto nyong bilhin. Si RFM may kailala natin. Sa mga mall, nakikita natin yung mga stock niya, mga product nila. So yan. Kung gusto nyo makita yung stock data, click nyo lang yan. Stock data, company information, direction management, financial reports, nandyan na rin. Company disclosure, dividends rights. So, kung gusto nyo makita ang dividends right nila ni RFM, ay makikita nyo. So, ang kagandahan nito, sa isang taon, si RFM ay nagbibigay ng dividends na 4 na beses sa isang taon. So, quarterly. So, explain natin bakit maganda ang mga company na nagbibigay ng quarterly na dividend. So, kung may empleyado ka, may extra kang pera na sumosobra sa sahod mo, pwede mo siyang ilaan dito sa mga dividend stock, sa mga stock na nagbibigay ng dividend quarterly para yung pera mo ay magdagdag sa'yo ng pera. Habang natutulog ka, yung pera mo kumikita para sa'yo. So, may risk pa rin siyempre. Kung mas malaki ang naiipon mo na nabibili mong stock, na mga dividend stocks, quarterly stock na nagbibigay ng dividend, mas malaki din ang quarterly dividends na marireceive mo. Example, si RFM, pangalawa si LTG. Yan. So, hindi po sponsor to mga company sa ating channel. So, binibigyan ko lang kayo mga idea ng mga company na pwede nyong bilhin na magagandang company. Alam nyo ang mga company na to at kilalang kilala. Si LTG Group ay Lusutan Group Incorporated. Alam niyo naman si Lusutan Group Incorporated, napakaraming product. Sa kanila rin ang Philippine Airlines. So, tignan nyo rin ang dividends, right, and rights niya.
So 'yan, ang dividend and rights niya. So, 4 na beses din sa isang taon. So, pagkalipas ng 2 buwan meron ka ng inaasahan na pera. So, siyempre mamumuhunan ka. Yun nga yung sinasabi ko, mamumuhunan ka, yung pera mo ang pinakapuhunan mo dito. Kung may naitatabi kang pera, i-ano mo na dito para yung pera mo ay naghahanap buhay para sa'yo. Kasi kung katawan mo lang ang kumakayod, iisa lang yung katawan mo, kailangan meron ka ding extra income. So, 0.35 ang kanyang 'yan, December 1, ex-dividend date. So, ngayon po ito, December 1 po 'tong vlog na 'to. So, kung bumili ka bukas, ay next payment date ka na makakakuha ng dividend. So, 4 na beses din siya. So, April 2025 nagbigay na, July 2025 nagbigay na rin, September 2025 nagbigay na, December 16 ang next niyang pagbibigay. So, 'yan si LTG, isa sa magandang example ng mga dividends, mga stock na quarterly nagbibigay ng dividend. Siyempre si San Miguel din nagbibigay. Kilalang-kilala niyo si San Miguel, kilalang-kilala, pinakamalaking company sa Pilipinas. Tignan niyo lang ang dividend rights niya dito. So, 'yan. So, halo-halo na 'yan, may mga preferred share diyan. So, quarterly din nagbibigay si San Miguel. So, si GSM, San Miguel pa rin. Kilalang-kilala sa Pilipinas. 'Yan, kung gusto niyo makita ang kanyang dividend. So 'yan, 4 na beses din magbigay si Ginebra San Miguel every year. So 'yan, noong April 4, 2025 nagbigay na, tapos June 6, 2025 nagbigay na, September 2025 nagbigay na, tapos magbibigay siya itong December 5, so malapit na. December 5 magbibigay siya ng 2.50 per share. So, 'yan. So, sa mga baguhan kung paano ba itong per share na 'to, ang computation nito ay kung ilan yung stock mo. Sa bawat stock, hindi sa value ng ininvest mo. Sa sa quantity ng stock. Kunwari, may 100 kang stock. So, times mo lang sa ano yun, 2.50 yun ang makukuha mong dividends. So, ganun lang po. So, yun lang po yung ano natin, vlog natin ngayon. So, madami pang company na quarterly na nagbibigay ng dividends. Si MREIT din, si MREIT. Kung si MREIT nagbibigay din to ng quarterly. Mega World, Mega World Rate. So, Mega World malaking company din sa Pilipinas, Mega World Company. So, kung gusto niyo makita ang kanyang dividends, click niyo lang yung dividend rights. Yan. So, 4 na beses din siya magbigay ng dividends every year. So, April 4 nagbigay na, June 5 nagbigay na, September 11 nagbigay na. So, magbibigay siya itong December 19, 2025. So, congrats sa mga naghihintay ng dividends sa mga stock na nagbibigay ng quarterly dividend. So, congrats sa mga stockholder nitong mga company na example natin na makakakuha ng dividends sa itong December. So, baka naman. So, maraming salamat. Hanggang dito na lang ang ating vlog. So, yun po, yung gaya ng sinabi ko, kung may extra kang pera, kung gusto mo yung pera mo ay maghanap buhay din sa'yo, hindi lang yung katawan mo, ito na siguro yung hinahanap mo. So, kailangan mo lang ipuhunan yung pera mo. So, sabi nga nila kung
iisa lang yung pinagkukuhanan mo ng source of income at katawan mo lang ay mapapagod, kailangan gumawa ka din ng paraan. So, may risk din siyempre, minsan bumababa ang kanyang price. So, kung ikaw ay investor, long investor ka, kailangan long term yung tignan mo. Kasi kahit bumaba kung hindi mo naman kailangan yung pera, ba't mo siya ibebenta? Hawakan mo lang kasi meron ka namang makukuhang dividends every quarterly. Yun na lang yung panghawakan mo dun. Isipin mo, dagdagan ko na lang 'to kasi quarterly magbibigay naman sa akin 'to. Dagdagan ko na lang ng dagdagan. So, depende pa rin sa inyo 'yan kung ano yung goal niyo. So, mag-search at pag-aralan. So, itong aking ano ay suggestion ko lang sa mga naghahanap ng extra income na puwede nilang pagkuhanan ng extra income. So, hindi tayo financial advisor. So, kung kailangan niyo pa ring mag-research, pag-aralan ang mga kung paano mag-trade sa stock. So, ito ay mga advice ko lang na kung gusto niyong mag-invest sa dividend stocks ay mas maganda na yung bilhin niyo ay yung mga dividends, mga stock na nagbibigay ng dividends every quarterly. So, at least every quarterly may inaasahan ka na pera na ibibigay sa'yo ng company bilang, ah, shareholder ng kanilang stock. So, bilang ganti nila sa iyo, namuhunan ka sa kanila, nag-invest ka ng pera, magbabalik naman sila sa'yo. So, gano'n lang po. Maraming maraming salamat. Hanggang dito na lang po.